John, prepare today, survive tomorrow. Earthquake safety first. Does everyone here know what to do during an earthquake? Anyone? If no one knows, stay tuned as we grow in your knowledge about earthquakes. But before we go sooner, let them introduce their characters. Well, I meet Forrest as the school principal. I'm Captain Principal. I'm Nina Antalanya as AP teacher. I'm Elizabeth Papuliwa. Science. I'm Lucas Batalayan as student. I'm Bernadette Angelina Niega as student. I'm Cassandra Carla Ramos as friend of Captain. I'm Ira Angela Monte as third. I am Fifa Jane Gatoon as journalist. I am Judy R.C. Mardan as scriptwriter and craft student. Natapos na lahat ng gawain ni Katrina sa bahay. Handa na itong pumasok kung siya ay napaisip at nakaupo sa upuan na malapit sa kanya. Sobra-sobra na itong taon na ibinibigay sa akin ng mama. Subukan ko pa lang ulit. Sisimulan ko ito ngayong araw ng ginagawa. At bukas naman, magiging 10 Oktubre. Gagawin ko ito sa loob ng 10 araw. Sa tuwing magpupulong ako, madadagdagan ng 5 piso kung huli ko tayo pulong. Pero paano kung ilan ang may ipon ko sa loob ng 10 araw? Ito ang gagawin dito. Ang magiging formula ko ay Sn equals to n over 2, open parenthesis, a sub 1 plus a sub n. Ang a sub 1 ko ay 5, ang a sub 1 ko ay 50, at ang n ko naman ay 10. Isasubstitute ko na ito. S sub 10 is equal to 10 over 2, open parenthesis, 5 plus 50, then divided by 2 is 5, 5 plus 50 is 55. 55 times 5 is 225. Malaki-laki na rin palang maaari kong maipon. Alam, na ako kung makapasok na ba. Maraming tali-tali lumabas sa kanilang bahay at pagkabitaw ng lahat pag-uwi sa lahat. Siya ay nakarating na sa kanilang eskwelahan. Ito ay agad na ulo. Ilang sandali at kapalipas, ang kanilang guro ay dumating na. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Tatalakayin natin ngayon ang patungkol sa isyong pangkapaligiran. Ang isyong pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga isyong pangkalikasan o pangkapaligiran. Ano nga ba ang mga isyong pangkapaligiran? Lahat ng sinabi ninyo ay tama. Ang paggubatan ng Pilipinas ay sumasaklaw sa mahigit kalahati o 57% ng kabuuang kalupaan ng Pilipinas noong 1934. Noong 2010 ay naging 23% ito o 6.8 milyong hektarya na lamang. Ang deforestation ay dahilan din ng global warming na nagmumula din sa atin. Tandaan natin na mapagsip ang ganti ng kalikasan, ngunit tandaan na kapayapaan ang dulot ng naalaga ang kalikasan. Ang lindol ay natural phenomenon. Wala tayong kinalaman doon. Nang matapos magturo ang kanilang AP teacher, nagalitang lumabas dahil ang kanilang susunod na teacher ay naroon na. Ang science teacher nila ay pumasok agad nang makalabas na ang kanilang teacher sa inyo. Morning, guys. Good morning. Today, we will discuss what is earthquake. Do you know what is earthquake means?
Yes, that's right. Understanding earthquake is important so we know how to drive. Wait on, I don't pan. The school open area shortly after a drill. Students are gathered in a designated safe area. Looking visibly shaken and confused. Everyone, please remain calm. I understand there has been a frightening experience, but we are all safe and that is the most important thing. Is everything alright? Do we have any injuries? None, ma'am. Ilang oras ang makapagisa ay nagkakaso ang kanyang mga gagawin sa pagkasilan dahil ito ay sa kainalan ng buhay. Naisipan niya manood ng balita habang siya ay nag-aayon. Magandang gabi. Naririto ang ilang balita na naganap kanina sa parte ng Luzon. Isang lindol ang lumalim ng 6.2 magnitude ang naitala. Naitala ito kaninang alas 11:30 ng umaga. Ang pagyanig na ito ay pinsala sa mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ngunit walang natalang nasawi at naapektuhan. May mga reports na sa ibang bahagi ng region na ito ay nawalan ng kuryente at nakatutong ang mga rescue team sa pagtiyak ng kaligtasan at pagtulong sa mga naapektuhan. Nagbabalita